Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Nakakalungkot sa Barangay Ginebra, LA Tenorio plano na ang pagre-retiro. Northport Batampier, interesado kay Ralph Koo. Bitawan kaya ng Barangay Ginebra? Ngayon nga na naghahanap ang Barangay Ginebra ng player na makakatulong sa kanilang koponan matapos tamaan ng injury. Si Jamie Malonzo ay ang isa nga sa kinakausap ng Barangay Ginebra para sa trade ay ang Northport Batampier at interesado nga ang Northport dito sa Barangay Ginebra rookie na si Ralph Koo. Kung matatandaan nyo, nitong mga nakalipas na araw ay sa latest interview ni Northport Team Manager Pido Harencio na matagal na niyang kilala si Ralph Koo dahil kaibigan at naging teammate niya noon ang tatay nito sa UST noong 80s. Kaya naman, ngayong nakikipag-usap ang Ginebra Management sa Northport Batampier patungkol sa posibleng mangyaring trade ay interesado nga yung Northport Batampier na makuha itong Ginebra rookie na si Ralph Koo. Pero ang tanong, bibitawan nga ba ng Barangay Ginebra itong si Ralph Koo? Ayon niya sa mga trusted source ay totoo nga raw na nakikipag-usap ang Barangay Ginebra sa Northport Batampier dahil naghahanap pa nga rin daw si coach team ng player na makakatulong sa kanilang koponan. Pero ang sagot nga, kung bibitawan ng Ginebra itong si Ralph Koo para sa trade ay hindi nga raw bibitawan ng Ginebra ang Ginebra rookie. Mismong si coach Tim Cone na nga raw ang nagsabi na hindi raw may involved si Ralph Koo sa possible trade na niluluto ng Northport Batampier. Marami ngang pinaplano itong si Coach Tim Cone sa nasabing rookie dahil napakalaki nga ng potensyal ni Ralph Koo na mas tumaas pa lalo ang kanyang performance. Kaya naman, siya nga yung dinidevelop ngayon na player ni Coach Tim Cone sa Barangay Ginebra. Kahit nga sa Gilas practice ay isinasama ito ni Coach Tim Cone para mag-improve ang laro at maraming matutunan. Sa ngayon nga mga chong, ay batang-bata pa itong si Ralph Koo. Marami pa nga itong pwedeng may develop sa kanyang laro. Ngayon pa nga lang ay effective na ang kanyang playing style sa sistema ni Coach Tim Cone na hybrid triangle offense. Napaka-versatile player. Merong napakagandang outside shooting. Pero yung pinaka nagugustuhan sa kanya ni Coach Tim Cone ay yung kanyang napakataas na basketball IQ. Napakalawak rin ng court vision nito at madali niyang nahanap yung kanyang mga teammates dahil sa kanyang decision making. At yan nga ang mga dahilan kung bakit ayaw ipag-trade ni Coach Tim Cone itong si Ralph Koo. Mahilig nga si Coach Tim sa isang stretch forward. May pagkakahalin tulad nga ang laro nitong si Ralph Koo sa former player ni Coach Tim na matagal niyang nakasama na si Jody Vance. Si Devance nga yung pinaka naging anchor ng triangle offense at napakarami nga nilang successful na pinagsamahan at mukhang yan ang nakikita ni Coach Tim Cone sa Barangay Ginebra rookie na si Ralph Koo. Para sa akin mga chong, ay tama yung desisyon ni Coach Tim Cone na panatilihin sa kanilang lineup ang nasabing forward. Ngayon pa nga lang ay napakaganda na ng ipinapakita nitong performance sa kanilang kupunan. Ano pa kaya kapag nagtagal ito sa Barangay Ginebra, mas makabisado ang sistema ni Coach Tim at mas mag-improve pa ang laro, ay panigurado marami itong papahirapan dito sa PBA. Kung si Ralph Koo ay hindi bibitawan ng Barangay Ginebra, ay nalalapit naman ng bumitaw itong si LA Tenorio sa kanyang basketball career. Alam naman natin, nitong mga nakalipas na season ay si LA Tenorio yung isa sa pinaka-importanting player ng Barangay Ginebra. Sa kanya nga nagsisimula yung triangle offense
ni Coach Tim Cone. At once na maganda yung nilalaro ni LA, ay maganda rin yung performance ng kanyang koponan. Pero simula nga nang magbalik sa paglalaro, itong si LA Tenorio ay napakalaki na nga ng binagsak ng kanyang performance. Ngayong All-Filipino Conference nga ay nag-a-average lang ito ng 3.5 points per game, 2.8 rebounds at 2 assists per game. Napakababa nga niyan kumpara sa kanyang mga naging performance nitong mga nakalipas na season. Alam naman nating lahat mga chong kung bakit bumagsak ang kanyang performance at nahihirapan nga si LA na ibalik ang rhythm niya sa paglalaro. At dahil nga sa hindi na nakakapag-contribute itong si LA Tenorio, ay ayon nga sa mga source ay pinaplano na nga nito ang kanyang pagre-retiro. Possible nga raw na ngayong All-Filipino ang huling komperensyang lalaruan ni LA Tenorio bago ito magretiro. At yan nga ang dahilan kung bakit gigel ang Barangay Ginebra na makuha ang kampyonato dahil gusto nga nila na bigyan ng All-Filipino Championship si LA Tenorio bago ito tuluyang magretiro. Para naman sa mga fans ni LA ay huwag kayong malungkot dahil may kikita nyo pa rin ito sa Barangay Ginebra dahil nakahanda na nga sa kanya ang Ginebra coaching staff. At nitong mga nakaraan nga ay inihahanda na ni LA Tenorio yung kanyang sarili para sa kanyang magiging panibagong trabaho. Para sa akin mga chong ay wala nang dapat pang patunayan itong si LA Tenorio. Pero sana nga lang ay mabigyan pa ito ng kampyonato ng Ginebra bago ito magretiro.